Hindi tulad ng tao, ang mga pusa ay hindi nagsasalita upang ipahayag ang kanilang saloobin. Ngunit masusing pagmamasid sa kanilang mga mata ay nagbibigay sa atin ng isang tahimik ngunit makapangyarihang wika. Ang bawat kurap, titig at pag-iba ng anyo ng kanilang mga balintataw ay may itinataglay na kahulugan. Mula sa tuwa at tiwala hanggang sa takot o panganib. Sa likod ng kanilang misteryosong paningin ay nagkukubli ang damdamin at intensyong dapat nating maunawaan bilang mga responsableng tagapag-alaga. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga anyo ng mata ng pusa, hindi lamang natin mas naiintindihan ang kanilang emosyon, kundi napapalalim din natin ang ugnayan natin sa kanila. Ang pagkilala sa mga senyas ng kanilang mata ay mahalagang hakbang tungo sa mas mapagmalasakit at makataong pakikitungo sa ating mga alagang hayop. Sa pagdaan ng panahon, ang paningin ng isang pusa ay hindi na lamang misteryo, kundi isang tulay ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang magkaibang nilalang na natutong magmahalan sa katahimikan. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, ating tatalakayin ang iba't ibang klase ng hitsura ng mga mata ng pusa at ang posibleng kahulugan ng mga ito. Una ay ang malalaking bilog na mata o ang tinatawag na dilated pupils. Kapag ang pusa ay may malalaki, bilog na mata o dilated pupils, ito ay maaaring may iba't ibang kahulugan batay sa konteksto o sitwasyon. Una ay maaaring pagkatuwa o excitement kapag naglalaro, tumatakbo o nakakakita ng bagay na gusto niya, halimbawa pagkain o laruan. Lumalaki ang balintataw bilang tanda ng kasiglahan. Pangalawa, maaring takot o stress. Kapag may biglang tunog, bagong tao o hayop sa paligid, maaaring lumaki ang balintataw bilang bahagi ng fight or flight response. Pangatlo, maaring pagka-alerto o pagkabigla. Kapag may bagong bagay o kilusang nakita, nagiging bilog ang mga mata bilang paghanda. Maaring tumalon, umatake, o tumakbo. At pang-apat, maaring paningin sa dilim. Natural din itong reaksyon sa madilim na paligid dahil kailangang lumaki ang balintataw upang makapasok ang mas maraming liwanag para makakita ng malinaw. Pangalawa, ang makitid o maliit ang mga balintataw o yung tinatawag na constricted pupils. Kapag ang pusa ay may makitid o maliit na mga balintataw, ito ay karaniwang reaksyon sa liwanag. Ngunit maaari rin itong magpahiwatig ng iba't ibang emosyon o kalagayan. Kapag ang pusa ay may makitid na balintataw kasabay ng matigas na katawan, nakataas na balahibo o pagtingin ng diretso, maaaring ito ay babala na handa siyang umatake o magtanggol o senyales ng pagkairita o hindi komportableng emosyon. Ang mga pusa ay may mataas na konsentrasyon. Kapag nakafocus sila sa isang bagay katulad ng insekto, laruan o biktima, sumisikip ang balintataw bilang bahagi ng predatory behavior o pagtuon ng pansin. Posible rin itong senyales ng sakit o problema sa nervous system. Kapag laging makitid ang balintataw kahit madilim o hindi pantay ang laki ng dalawang mata, maaaring senyales ito ng neurological issue o eye trauma at dapat ipatingin agad sa veterinaryo. Pangatlo, ang bahagyang nakapikit o half-closed eyes. Kapag ang pusa ay bahagyang nakapikit habang nakahiga o nagpapahinga,
Ito ay malinaw na senyales ng pagiging kalmado at ligtas ang pakiramdam. Madalas itong nakikita kapag nasa paligid siya ng taong pinagkakatiwalaan niya. Ang ganitong ekspresyon ay isa rin sa paraan ng pusa upang ipakita ang pagtitiwala at pagmamahal. Kadalasang kasabay ito ng mabagal na pagkurap o slow blinking, na parang sinasabi ng pusa, "Nakampante ako sa iyo." Ngunit kung ang bahagyang pagpikit ay sinasabayan ng matamlay na kilos, kawalan ng gana sa pagkain o pag-iwas sa ilaw, maaaring sinyalis ito ng pagkakasakit o hindi komportableng pakiramdam. Obserbahan ang iba pang sintomas nito at kung may duda, mas mabuting kumonsulta sa veterinaryo. Pang-apat ay ang mabagal na pagkurap o ang slow blinking. Ang pusa ay kumukurap ng dahan-dahan kapag kampante siya sa paligid, lalo na sa mga taong pamilyar o mahal niya. Sa kalikasan, ang pagpikit ng mata ay senyales ng pagiging hindi alerto sa panganib. Kaya kung ginagawa ito ng pusa sa harap mo, ibig sabihin hindi kanya kinatatakutan at tiwala siya sa iyo. Ang slow blink ay tinuturing na paraan ng mga pusa upang ipakita ang pagmamahal. Maaari kang mag-slow blink pabalik upang makipag-bonding sa pusa. Tingnan siya sa mata, bahagyang ipikit ang iyong mga mata at dahan-dahang buksan muli. Kung tumugon ang pusa sa parehong paraan, isa itong positibong senyales ng koneksyon at pagtanggap. Panglima ay ang tila nakatitig o matalim ang tingin. Kapag ang pusa ay matagal at matalim na nakatitig sa isang lugar, bagay o nilalang, ito ay may ilang posibleng kahulugan depende sa konteksto. Ang kanilang matamang titig ay bahagi ng kanilang likas na mapagmasid at mapagbantay na kalikasan. Karaniwan itong sinyales na ang pusa ay interesado o nagmamasid sa isang bagay na bago, gumagalaw o kakaiba. Maaaring isang insekto, tunog, anino o kilusan ang kanyang sinusundan. Kung ang titig ay direkta sa tao o kapwa hayop, kasabay ng nakataas na buntot, mga taingang nakatago o nakayuko, makitid na mata o constricted pupils, maaaring ito ay senyales ng pananakot o babala, lalo na kung may tensyon sa kapaligiran. Pang-anim ay ang malabo o hindi pantay ang mga mata. Kapag ang pusa ay may malabo, hindi pantay o kakaibang anyo sa mga mata, ito ay hindi normal at madalas na senyales ng problema sa kalusugan. Ang pusa na may hindi pantay ang laki ng balintataw ay maaaring sanhi ng injury o trauma sa ulo o mata. Maaari ring impeksyon katulad ng feline leukemia o problema sa nervous system at maaaring ipakonsulta ito sa inyong veterinaryo. Pampito ay ang nagkikislapan ang mga mata o sparkling eyes. Kapag ang pusa ay may nagkikislapang mga mata o sparkling eyes, ito ay karaniwang hindi medikal na termino, kundi isang paglalarawan ng itsura ng mata kapag ito ay maliwanag, malinaw at buhay na buhay ang tingin. Kapag ang mga mata ng pusa ay maliwanag, malinaw at may kislap, karaniwan itong senyales ng mabuting kalusugan. Ang mga pusang masaya o naglalaro, may nakitang laruan o pagkain na gusto nila, ay madalas magkaroon ng matingkad at kumikislap na tingin, tanda ng excitement at kasiglahan. At pangwalo ay ang third eyelid na nakalitaw. Kapag lumilitaw ang third eyelid ng pusa o tinatawag ding nictitating membrane, ito ay hindi normal kung nakikita ito habang gising ang pusa at madalas na senyales ng problema sa kalusugan. Ang third eyelid ay ang maputi o mamuti-muting lamad na makikita sa gilid ng mata, karaniwang mula sa loob malapit sa ilong, na kusa sanang nakaatras at hindi nakikita
kapag gising at alerto ang pusa. Ang third eyelid ay karaniwang nakatago kapag ang pusa ay gising at alerto o malusog ang kalagayan. Minsan lang ito lumilitaw kung inaantok ang pusa, kakagising lang, o napuwing o may panandaliang iritasyon. May ilang mga posibleng dahilan kung bakit lumilitaw ang third eyelid. Ito ay maaaring sakit o impeksyon, dehydration o parasitic infestation, o ang tinatawag na host syndrome. Lalo na kung pareho o magkasabay na lumilitaw ang third eyelid sa magkaibang mata. Ito rin ay maaaring senyales ng intestinal parasites, lalo na sa mga kuting o outdoor cats. Kaya mas mainam na magpakonsulta sa inyong mga veterinaryo upang maagapan ang ganitong mga infections. Ang mga mata ng pusa ay hindi lamang salamin ng kanilang kagandahan, kundi isa ring mahalagang pananda ng kanilang emosyonal at pisikal na kalagayan. Bawat pagbabago sa anyo, galaw, o kondisyon ng kanilang mga mata katulad ng pamumula, pagkakaroon ng third eyelid, labis na paglaki o pagsikip ng balintataw, at hindi normal na pagkislap o galaw, ay maaaring senyales ng mas malalim na problema sa kalusugan. Bagaman may mga pagkakataon na ang pagbabago sa mata ay bahagi lamang ng natural na reaksyon ng pusa sa liwanag, emosyon o kapaligiran, mahalagang obserbahan ng maigi ang kabuuang kilos at kondisyon ng katawan ng alagang pusa. Ang mga mata ng pusa ay may kakayahang magsalita. Ipinapahayag nila kung sila'y masaya, takot, may sakit o hindi komportable. Bilang responsableng tagapag-alaga, tungkulin nating bigyang pansin ang mga senyales na ito. Ang maagang pagtukoy at pagkilos sa anumang hindi normal sa kanilang mga mata ay makatutulong upang maiwasan ang komplikasyon at mapanatili ang kanilang kalusugan at kaginhawaan. Sa huli, ang ating pagmamasid at pangunawa sa mga simpleng pahiwatig mula sa kanilang mga mata ay patunay ng ating pagmamahal at malasakit sa kanila bilang miyembro ng pamilya. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.